totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ibinahagi ng isa sa mga suki na natin dito sa ating programa na si Miss Joanne. Ito ay ukol sa kanyang tiyuhin na si Julito at lolo na si Mateo. Halina at atin pong pakinggan. Ito ay ating pinamagatang Pagtanaw ng utang na loob. noong mga panahon na nagbibinata na ang panganay na anak ni Mateo na si Julito ay may naranasan silang isang nakakatakot na pangyayari. May pagkapilyo kasi talaga ito. Para sa mga nakapakinig nung ating kwento tungkol sa alamat ni Mateo ng Lanao na itinampok dito sa ating programa, ay inyong matatandaan na siya rin yung gumaya sa panagoy nung kaibigan ni Mateo. Dahilan para magdamdam ito. Ang kinatitirikan ng bahay nila Mateo noon ay nasa bukid pa. At may 4 na kilometro ang layo mula sa pangunahing kalsada. At kinakailangan pang tumawid ng ilog bago ka makarating sa kanila. Nagsusolo lamang ang kanilang bahay noong mga panahon na iyon doon. At lubhang mapanganib dahil sa uso pa noon yung tinatawag na mga barakuda. Ito ay ang mga kapatid nating Muslim na armado. At maigting pa noon ang alitan sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga kapatid nating Muslim sa lugar. Napakaganda ng tanawin noon doon dahil sa nakaharap ang kanilang bahay sa isang malaking talon na halos kasing taas ng Maria Cristina Falls. Hindi nga lang kasing lakas at dami ang tubig na ibinubuhos noon. Napakaraming puno at marami ring mga hayop na doon ay naninirahan, tulad na lamang ng mga unggoy na masaya naglalambitin sa mga puno at naglalaro. Noong mga panahon na iyon, ang pangunahing produkto ng lupa na kanilang sinasaka ay mga niyog. Minsan naiwan silang magkapatid sa bahay dahil abala ang kanilang mga magulang sa napakaraming gawain upang maitaguyod ang kanilang pamumuhay na mag-anak. Nagagawa naman ni Julito ang kanyang mga gawain bilang panganay sa araw-araw nilang pamumuhay. Yun nga lang ay hindi nito maiwasan ang pagiging maloko. Nang magsimula ng kumalat ang dilim dahil sa paggabi na, habang abala silang magkapatid na naghahanda ng hapunan, ay narinig ni Julito na dumaan at humuni ang wakwak. Nagiging madalas na ang pagdaan noon doon sa kanila. Kung kaya, nagkaroon pa nga sila ng isipan na marahil ay daanan talaga ang kanilang lugar ng mga aswang. At nang marinig nga ni Julito ang paghuni na iyon ng wakwak nung gabing iyon, ay umusal ito ng isang orasyon na kanyang natutunan sa amang si Mateo. Yun nga lamang, dahil sa kapilyuhan nito, ay inusal niya iyon ng pabaliktad.
Kaya, sa halip na lumayo at umiwas ang aswang, ay lumapit ito at galit na sila ay sinugod. Napasigaw ang kanyang nakababatang kapatid nang biglang kumalabog ang kanilang pintuan. Sa pagkabigla nito ay napatakbo kay Julito. Halos wasakin ng aswang ang kanilang pintuan sa sobrang galit. Nagsisigaw silang magkapatid sa tindi ng takot na humihingi sila ng tulong. Maging ang dingding ng kanilang bahay ay pinagkakalmot nito at nagpipilit na makapasok. Sa mga siwang ng kanilang bahay ay nakikita nila ang mga mata nito na tila nagbabaga at tumatagos na lumulusot sa mga butas at siwang ng kanilang dingding ang mga mahaba at matutulis nitong mga kuko. At naririnig din nila ang malakas na pag-atungal nito na galit, kung kaya wala silang nagawang magkapatid kundi ang magpaikot-ikot sa loob ng bahay. Napilit nilang iniiwasan ng aswang na hindi rin naman sila nilulubayan nito. Buti na lamang at hindi nagtagal iyon. Bago pa tuluyang makapasok ang aswang, ay siya na rin pagdating ng kanilang mga magulang. Nang makita ng kanilang ama na si Mateo ang nangyayaring kaguluhan at narinig ang kanilang mga pagsigaw at paghingi ng tulong, ay agad na itong sumaklolo sa mga anak na nagtatakbo papalapit sa kanilang bahay. Habang tumatakbo ay hinugot na nito ang kanyang itak. At nang makita ang aswang ay mabilis na niya iyong sinugod. Ngunit nang mapansin siya ay agad na ring tumakas palayo. Nagtataka namang nagtanong si Mateo sa kanyang mga anak kung bakit nangyari iyon. Sumagot ang bunso nilang anak at sinabing si Manoy daw kasi niya ay umusal ng orasyon ng pabaliktad. Kung kaya, nagalit ang aswang at sinugod sila. Pinagalitan ni Mateo ang panganay na anak at binili ng wag nang uulitin iyon. Humingi naman si Julito ng paumanhin sa kanyang ama at sinabing gusto lamang niyang malaman kung totoo ngang magagalit ang aswang kapag inusal niya ang orasyon na iyon ng pabaliktad. Nangako ito kay Mateo na hindi na niya muli gagawin iyon. Minsan naman ng mga pasado alas 7 na, galing sa kapatagan noon si Julito at pauwi na ng kanilang bahay. Nang makakita siya ng baga sa unahan ng daan, doon ito mismo malapit sa puno ng nyog kung saan may pinatay na isang manananggot. Sa pag-aakalang tao lamang iyon na naninigarilyo, ay agad niya itong nilapitan para makisindi ng kanyang tabako. Nang makalapit siya dito, ay bigla na lamang siyang nagulat at napabulalas ng peste San Telmo. At nakita niya pa iyon na panandaliang naghugis tao dahil sa takot na kung ano ang maaaring gawin nito sa kanya, ay kumari pa siya ng takbo habang sumisigaw ng tabang. Wala namang makarinig sa kanya dahil sa nasa kalagitnaan pa siya ng bundok noon at malayo pa ang sa kanila. Mabilis siyang tumawid ng ilog. Nang nasa kabilang pampang na siya, ay natanaw niya ang San Telmo na tila nakatingin sa kanya. At lumiit ang apoy noon hanggang sa tuluyan ng
mawala. At doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag at nagpatuloy na sa kanyang paglakad pauwi sa kanila. Noong si Mateo naman ay umidad na ng 40, nakapagpundar na siya ng maliit na bangka. Dahil bukod sa pagsasaka, ay marunong din siyang mangisda. Sapagkat napakalaking tulong noon para sa kanilang mag-anak. Doon sa baybay ay mayroong mag-asawa na pinaniniwalaan ng marami na aswang. Kalat sa lugar ang tungkol sa mag-asawang iyon. Gayunman ay hindi pa iyon napapatunayan ni Mateo mismo sa kanyang sarili. Pinangingilagan ito ng mga tao doon sa baybay. Pero si Mateo ay hindi naman nagpapakita ng takot sa mga ito. Mahirap lamang ang kalagayan ng mag-asawa at wala silang anak. Lagi niyang nakikita ang mga ito na magkasama doon sa dalampasigan. Sa tuwing siya ay mangingisda. Tuwing dadaong na siya ay naroon ang mag-asawa sa tabing dagat. At nakikita niyang nagtitinda ang mga ito ng kakanin na wala namang halos bumibili sa kanila. Dahil nga sa pinaniniwalaan ng mga tao na sila ay aswang. Maliban na lang yung mga taong hindi nakakakilala sa mag-asawa. Minsan ay nakikita rin ito ni Mateo na tumutulong humila ng mga bangkang dumarating upang makaamot man lang ng kaunting isda. Nang sa ganon ay mayroon silang maiulam. Minsan ay nabibigyan naman ang mga ito, pero mas madalas na walang pumapansin sa kanila. Kapag tinutulungan si Mateo ng mga ito sa pagbubuhat ng kanyang bangka kapag dumarating siya, ay tinatanggihan na niya sila. Dahil sa naawa siya sa mag-asawa, pagkat may katandaan na rin. Madalas ay nagdadahilan siya na wag na siyang tulungan dahil sa maliit lang naman ang kanyang bangka at kayang-kaya na niya. At kahit pa matunog ang balita na aswang ang mga ito, ay kanya silang hinaharap kapag siya ay kinakausap at pinapakitaan niya sila ng kabutihang loob. Marami o kaunti ang huli ni Mateo ay kanya silang binibigyan ng isda. At panay naman ang pagpapasalamat ng mga ito kay Mateo na may kasama pang pagpupuri na napakabait daw niya. Kung minsan ay sinasabi pa ng mga ito na hiyang-hiya na umano sila kay Mateo. Dahil sa kahit hindi sila manghingi, ay kanya pa rin silang binibigyan ng isda. Kahit kaunti pa ang kanyang huli, ay kusang loob niyang binibigyan ang mag-asawa. Isang beses, dahil sa kabutihan ni Mateo, ay nagsabi ang mag-asawa sa kanya na makakaganti din daw sila sa lahat ng kabutihan nito. Na sinabi naman ni Mateo walang anuman iyon at hindi siya naghihintay ng anumang kapalit. Sa una ng bahay ng mag-asawa ay naroon naman ang bahay ng barbero kung saan nagpapagupit si Mateo. Kung kaya, sa tuwing siya ay magpapagupit, ay nadadaanan niya ang bahay ng mag-asawa. At sa tuwing napapadaan siya doon, ay inaalok siya nito ng tuba. Pero, kanyang tinatanggihan iyon at sinasabi na nakainom na kasi siya ng bahal na tuba doon sa kanyang kumpare. Makaraan ang halos isang buwan, nang mapadaan uli doon sa kanila si Mateo, ay inalok siya nitong muli at ang inihanda naman ay bahal na tuba. Nang malaman ni Mateo na iyon ay bahal na tuba, nagdahilan siya at sinabing nakainom na siya ng bagong tuba doon sa kanyang kumpare at baka sumakit umano ang kanyang sikmura
pag maghalo ang magkaibang ininom niya. Sa ikatlong pagkakataon, nang mapadaan muli doon si Mateo upang magpagupit, ay muli siyang inalok ng mga ito na uminom ng tuba. Sa pagkakataong iyon ay dalawang klase na ang inihanda nito. Mayroon siyang bahal at mayroon ding bagong tuba. Dahil doon, ay medyo napangiti si Mateo ng hilaw sa mga ito. At nagdadalawang isip talaga siya kung kanya bang pagbibigyan ang mag-asawa o hindi. Nang mapansin nila na tila nag-iisip si Mateo, ay nagtanong ang lalaki at sinabing kung katulad din ba raw siya ng mga tao sa kanilang lugar nang paniniwala ay aswang sila. At may tono pa ng pagtatampo sa boses nito. Kung kaya, agad na sumagot si Teo at sinabing, "Hindi noy oy." At upang hindi siya mahalata ng mga ito, ay mabilis niyang sinabi sa matanda na, "Akin na yung isang baso at iinumin ko." Pero naisip ni Mateo na mukhang mapapasubo talaga siya nung mga oras na iyon. Medyo nakaramdam siya ng kaunting kaba. Pero may pamamaraan siya kung paano hahawakan ang baso. At may nalalaman na siya noong mga panahon na iyon. Bago niya inumin iyon, ay gagamitan niya talaga ng kanyang karunungan. Ang kanya lamang iniisip ay kung paano siya magdadahilan sa mga ito kapag kanya nang inorasyonan ang pinapainom sa kanya. At nang iabot na nga sa kanya ang baso, ay kanyang maingat na hinawakan niyon. Bagya siyang pumihit at tumalikod sa mag-asawa at saka umusal. Nang mapansin ng dalawang matanda na hindi agad ininom ni Mateo iyon, ay nagtanong ito sa kanya kung gusto ba raw niyang palitan nila iyon ng bagong tuba. At tila ba sabik na talaga ang mga ito na inumin na iyon ni Teo. Sumagot naman si Teo at sinabing, "Dili noy, ganito lang talaga kami. Bago uminom o kumain ay nananalangin." "Ah, ganun ba?" sagot naman ng matanda. At mabilis nang nilagok ni Teo iyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Mateo sa mag-asawa at tumalikod na. Mga nakakalimang hakbang pa lang si Teo ay biglang kumulo na ng grabe ang kanyang tiyan at sumakit na iyon. Doon sa may puno ng nyog na nasa malapit ay sumandal siya patalikod sa bahay ng mag-asawa at kanyang dinukot ang kanyang lalamunan para maisuka ang tuba. Matindi ang kanyang naging pagsusuka. Sa una pa lang ay bumulwak na kaagad at ang haba na halos hindi iyon maputol-putol na para bang hindi na matatapos iyon at hindi talaga pangkaraniwan. Hanggang sa kalaunan ay maisuka na niya ang mga maliliit na laman na kulay itim. At doon pa lamang nahinto ang kanyang pagsusuka. Sabay nilingon ni Mateo ang bahay ng mag-asawa na nakita pa niyang nakadungaw ang mag-asawa sa may bintana at pinagmamasdan pala ang kanyang pagsusuka. Tinapunan ni Mateo ang mag-asawa ng masamang tingin at napayuko ang mga ito sa kanilang pagkapahiya. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na nakita pa ni Mateo na pumupunta ng tabing dagat ang mag-asawa. Iyang-iya sila kay Mateo. Nang buong akala nila ay ordinaryong tao lamang na walang nalalaman. Na wala silang kamuang-muang na nung mga panahon na iyon ay marami nang nalalaman si Mateong mga orasyon at pangontra
patungkol sa mga aswang. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Binabati din po natin ang lahat na patuloy na nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa ating mga silent listeners, sa mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.